Kamusta guys, today's video meron tayong unboxing and review ng ITEL Power 70 smartphone. Ito daw yung unang release ng ITEL smartphone na sobrang tagal malobat. Tingnan natin yan kaya umpisa na natin. Mga colors na available nito guys ay meron silver, bronze, marine at itong black na hawak ko. Mga capacity naman na available sa kanya ay merong 4128 at 8256. Buksan na natin to guys para ma-review. At ito na si P70 ng ITEL natin guys. Mga kasama niya sa package ay warranty card, SIM ejector pin, phone case na jelly type, USB Type-C na cable, at AC charger na 18 watts. Dito sa phone natin, sa right side nito ay nandito yung volume buttons at power button. Meron na yan fingerprint na function. Sa left side ay SIM card SD card slot, pwede dyan dual SIM, kasabay ng micro SD. Sa taas ay walang mga ports or button, at sa baba naman ay nandito yung speaker, Type-C na port, microphone at 3.5mm jack. Sa likod naman ay yung 13 megapixel main camera at yung flashlight ng phone. Meron pa dito dalawang lens at ato na unspecified. Sa website niya kasi isa lang yung camera na sinabi nito sa likod. Plastic yung back panel ng phone natin at may nakasulat na marathon power as well as yung ITEL na logo niya. Next naman guys, start na natin yung Android para ma-check ang buong specs at masubukan sa mga games. Ito na siya guys, nag-start na at na-setup ko na din. Smooth na rin siya para sa akin bilang unang impression at dahil na rin up to 120Hz yung refresh rate niya. 6.67-inch HD Plus display na IPS LCD ang screen. Processor nito ay MediaTek Helio G50 Ultimate. Octa-core na yan guys na CPU. Nakasulat naman dito na dual camera yung likod. Napalagay ko may kasamang DOF yung secondary lens niya. 6,000 mAh ang built-in na battery, 4GB ang base RAM at 128GB yung storage nitong akin. ITEL OS based on Android 14 naman ang operating system. Sa RAM nitong P70 natin guys ay merong memory fusion. Pwede ka mag-select ng up to 4GB na additional, then click modify and restart ng phone para ma-apply ang setting. After mag-restart ng phone ay total of 8GB RAM na itong si P70 natin. Pero kumuha yan ng memory sa internal storage niya para bumilis yung loading ng mga apps or games at mas madaming ma-open ng sabay-sabay. Bukod sa memory fusion ay meron din dual app na special function si P70 para pwede tayo mag-open ng mga multiple accounts na supported nito. At meron din dynamic bar si ITEL P70 na isang interactive design sa taas banda ng phone katulad ng charging animation at iba pa. Katulad ng sinabi ko kanina na matagal daw malobat itong P70, aside kasi sa built-in na battery niya, ay merong bundle na charging case itong unit natin. Combination ng casing ng phone at may 4,000 mAh na battery pack sa kanya via Type-C connection. May sariling Type-C port itong charging case at madali lang ikabit yung phone dito. Naging doble yung lapad ni P70 natin pero mas matagal na nga siya malobat. Dahil pag press mo sa likod ng button niya ay magcha-charge yung phone mo at double press naman para mag-off yung charging niya. Balik naman tayo sa phone natin guys. Dahil bukod sa Google Play Store ay merong Palm Store itong ITEL P70 natin. Similar lang naman sila ng Play Store na downloading ng mga apps or games pero mas gusto ko pa din mag-download sa mismong Play Store. Dito naman tayo guys sa mga sample images and video captured ng ating ITEL Power 70 smartphone.
Sa games naman tayo guys, okay siya sa mga 2D games katulad nitong Metal Slug dahil maayos mo naman siya malalaro. Next naman sa CODM, meron siyang gyroscope, pero low graphics ka lang para smooth pa din siya sa mga ganitong FPS na laro. Sa MOBA games naman, katulad nitong Mobile Legends, sakto na siya sa medium graphics, pero recommend ko mas babaan pa natin sa smooth, lalo na kapag madalas yung clash na nilalaro mo para swabe yung buong game duration natin. And dito sa RPG na HSR, very low yung graphics niya. Matagal mag-loading, below 30 FPS, mabagal at syempre hindi recommended yung ganitong phone dahil hindi mo siya malalaro ng maayos. And panguli, ito na yung 2 benchmark results ng ating Itel P70 smartphone. At syempre, conclusion natin guys, dito sa CPU nito, negative ako dito. Same lang niya yung MT6765B ng G36 na low-end na chipset dahil rename lang niya na may halong gimmick yung pagiging Helio G50 Ultimate ng ating Itel P70. Mas malakas pa kaysa dito guys yung mga previous smartphone na na-release noong nakarang taon sa same na price range, at kung lakas din naman pag-uusapan, mas kunin natin yung P65 ng same brand kaysa dito sa P70. Bundle nyo lang din ang battery charging case na available din sa Itel P65. Dahil panigurado guys, mabagal yung ganitong model sa katagalan. Lalo na pag marami ka na na-install ng mga apps at masyado ring tinipid yung camera sa kanya. Maganda lang siya dahil matagal malobat, pero yung additional na 4K battery ay considered bilang power bank na may casing. Hindi lang bagay na sinabing 10K ang battery na advertise dito dahil merong ibang smartphone na 10K talaga yung battery na built-in sa kanya. Mas okay pa yung next unboxing natin na Android phone kesa dito, kaya not recommended itong sa Itel P70. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod natin ng mga uploads.